Sa gitna ng mga alegasyon ng pamumulitika, lumobo pa ang pondo para sa ayuda ng DSWD. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. The proposal of the House is deemed approved. Aprobado na sa BICAM ang halos 64 billion pesos na panukalang budget para sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation. Malaki ang tinalo nito mula sa National Expenditure Program na isinumiti ng Malacanang na 27 billion pesos. Itinaas ito sa 59 billion pesos ng Kamara habang binawasan ng Senado para maging 46.8 billion. Pero kaninang madaling araw, nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na itaas pa ito sa 63.98 billion pesos. Suportado ni Senator Erwin Tulfo na maitaas ito bilang dating DSWD Secretary. Alam niyo, Mr. Chair, mas lalaki po ang gastos ng DSWD because kasasayin lang po ng batas na last October nasasagutin na po ng DSWD ang burial ng mga mahirap nating kababayan. I've spoken to Secretary Rex about this a couple of weeks ago. And the usual practice is like 10,000 pag cash out, pag cash. Pero pag guarantee letter, dadalhin ng tao ng pobre from DSWD, lalo na kung yung funeral parlor is registered with DSWD, sinasagot po nila up to 50,000. Dagdag ni Senator Erwin, pangunahing pagkakagastusan ng AICS ay pantulong sa humigit kumulang 17 million Pilipinong mahihirap o nasa below poverty line. Lalo na kapag naharap sa kalamidad ang mga Pilipino na kahit yung mga wala sa poverty line ay kailangan ng helpline para maitawid ang ilang araw na hindi makapasok sa trabaho. Hindi lang po yung tinamaan ng bagyo, tinamaan po ng earthquake, yung mga biktima po nito ang tinutulungan ng DSWD because kahit po yung mga fisherman na hindi makalabas, hindi po pinalabas ng Coast Guard yung fisherman po, Mr. Chair, yung community. Wala pong kakainin. Personally, give my testimony that in Cagayan de Oro, Misamis Rizal, Mindanao, Secretary Rex, together with the DSW personnel, are always immediately at the forefront of meeting the contingencies of all the calamities. Pero nagbabala si Senator Amy Marcos sa panganib na magamit sa politika ang pinalakihang budget ng AICS. Paalala niya, may eleksyon na naman sa 2026. Ito ang eleksyon sa Barangay at Sangguniang Kabataan at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sana yung mga tunay na nangangailangan ng makinabang dito at alalahanin natin may eleksyon na naman sa 2026, may barangay at BARM. Huwag naman sana tuluyang mapolitika muli. Una nang isinulong ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na isama sa probisyon ang pagbabawal sa mga politiko sa pamamahagi ng DSWD ng mga ayuda. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.